sahod. Boss, nadala lang ako ng emosyon. Isipin mo na lang, ang matagal kong pagsunod sa'yo, at patawarin mo ako. Isang beses na pagtataksil. 100 beses na pagtanggi. Dalhin na. Boss, natagpuan na ang iyong pamilyang matagal nang nawawala. Siya ang namamahala sa Shen Group sa bansa. Nitong 2 taon, hinahanap ka rin nila. Pero, Magpatuloy ka. ayon sa impormasyon, noong mga panahong iyon, ang iyong tunay na ina ay naging katulong sa pamilya Shen. Pagkatapos siyang gahasain ni Boss Shen, tumakas siya at ipinanganak ka. Noong 6 ka anyos, natuklasan ka ng pamilya Shen upang takpan ang iskandalo. Nagplano sila ng aksidente sa sasakyan na ikinamatay ng iyong ina. Kaya naman ikaw ay naging ulila. Ranran, mabait ka ha. Bibili ako ng masarap para sa iyo. Dito ka maghintay sa pagbalik ko. Pinas lang ang aking ina. Kaya noong 6 ako anyos, napariwara ako sa kalye. Dinukot ako ng mga trafficker at dinala sa ibang bansa. Ibinenta sa King and Group at sinanay bilang enforcer. Kung hindi matibay ang katawan ko, matagal na akong patay. Ngayon, ako na ang namamahala sa buong grupo. Panahon na para pagbayaran ang utang na ito. Ano ang layunin nila sa paghahanap sa akin? Ayon sa balita, ang anak na babae ng pamilya Shen ay may malubhang sakit at kailangan ng kidney transplant para maghanap ng match sa'yo. Karapat dapat ba silang makuha ang aking kidney? Kailangan tingnan kung may kakayahan sila. Ihanda mo para sa akin ang isang bagong pagkakakilanlan. Uwi ako sa bansa para magiganti. Boss. Miss, ito ang iyong bagong mga dokumento. Isang bagong graduate ng University A. Anran, narinig kong umuwi ka na sa bansa. Napakaganda. Sakto, panahon na para tuparin ang kasunduan sa kasal ng anak ko at sa iyo. Kasunduan sa kasal. Presidente Chu, sa pagpunta ko sa ibang bansa para makipagnegosyo, naikidnap ako. Salamat sa iyong pagtulong sa nangangailangan. Nailigtas mo ang buhay ko. Walang anuman. Maliit na bagay lang. Ang utang na loob sa pagligtas ng buhay. Huwag kang magpakumbaba, Presidente Chu. Presidente Chu, kung sakaling, pagod ka na sa pagtira sa ibang bansa, at gustong umuwi. May anak akong lalaki. Bagaman medyo tanga. Medyo presentable naman ang itsura. At medyo maayos ang ugali. Kung pakakasalan mo siya. Ang pamilya Cheng, sa ibang bagay man. Garantiya ko na lubos na makikipagtulungan ang pamilya Cheng sa'yo upang maging masagana at masaya. Ang buhay mo habang buhay. Nakalimutan ko na may kasunduan sa kasal pala. Hindi pwede. Nakapirmi na ang kasunduan sa kasal. Isang babae na bigla na lang lumitaw mula sa kung saan. Isang bastos na babae. Bakit ko siya pakakasalan? Ilang taon ka na ba? Hindi ka pa rin ikinakasal. Makukuha mo ang isang babaeng tulad ni Shu Anren. Isang babaeng tulad niya. Swerte mo na yon sa kalahati ng buhay mo. Hoy, kung ganoon ang sasabihin mo, kung gusto mo siya ng ganoon, ikaw ang magpakasal sa kanya. Malakas pa naman ang katawan mo. Walang utang na loob na anak. Naniniwala ka ba? Naniniwala ka bang papatayin kita? Bahala ka. Pero ang kasal na ito, hindi ko ito ikakasal. Ikaw ba si? Ako si Xu Anran. Kanina mo sinabing ang kasal na ito. Ang ibig kong sabihin ay, ang kasal na ito, hindi ko ito, ikakasal ng padaskol-daskol. Malaking bagay ang kasal. Kailangan itong pag-isipang mabuti. Kailangan itong paghandaan ng maayos. Hindi ba? Padaskol-daskol? Ayon sa tatay ko, wala kang matitirhan. Dahil magpapakasal na tayo, maaari ka nang lumipat ng maaga sa pamilya Cheng. Tingnan mo ang damit na ito, ang simpleng suot mo, nakakahiya talaga para sa pamilya Shen. Bumili ka ng ilang damit. Huwag mong hayaang isipin ng iba na bangkarote ang pamilya Cheng.
Diyos ko. Ito na ang pakiramdam ng love at first sight. Mabuti ang magpakasal. Kailangang ikasal. Alam mo naman ang dahilan kung bakit ako umuwi sa bansa. Kaya ang kasunduan sa kasal ay HMM. Kung ganito ang sitwasyon, lalo ka pang dapat magpakasal sa aming pamilya Cheng. Ang aming pamilya Cheng sa lungsod A ay mayroon ding katayuan. Sa ganitong paraan, mas magiging madali para sa iyo ang mga gawain. napakabuti ninyo, Cheng, kaya hindi na ako magtatanggi. Gayunpaman, ang aking tunay na pagkakakilanlan ay mas mabuting kaunti lang ang nakakaalam. Tungkol sa iyong anak, Ang anak kong ito, matangkad at malaki ang katawan, pero hindi matalino. Huwag mong sasabihin sa kanya ang katotohanan. Ituring mo lang siyang isang utusan. nakakatawa naman kayo, Cheng. Ginang, Siksuan Ran, dinala ko na sa inyo. Surumi. Noong araw, ang nanay ko ay ginahasa ng hayop na iyon na si Shen Qingshan. Hindi mo lang siya tinakpan. Pinaputol mo pa ang binti ng nanay ko. Ginawa mong pilay ang nanay ko. Sa 6 na taon na inalagaan mo ako. Pinaranas mo sa akin ang lahat ng hirap. Ang utang na ito, babayaran mo ang lahat ng ito. Mukhang mahirap talaga. Katulad ng hamak na babaeng iyon, pareho kayo ng ugali. Sinabihan ka na siguro ng Mayor Domo, bago ka pumunta dito, kahit na may dugo ka rin, ng pamilya senador. Pero ikaw ay isa lamang, hamak na, anak sa labas. Ang dahilan kung bakit kita pinapunta dito, ay para lang sa bato ng aking mahal na anak. Nakausap ko na ang ospital. Bukas na tayo magpa-test para sa compatibility. Paano kung ayaw kong magbigay ng bato? Pinapakitaan ka lang ng importansya sa pagkuha ng bato mo. Nabasa ko ang profile mo. Lumaki ka sa orphanage. Naghirap ka sa pag-aaral habang nagtatrabaho. Marami kang pinagdaanan, di ba? Ganito na lang. Bibigyan kita ng 5 milyon. Ano sa tingin mo? 5 milyon. Para sa isang bato. Ang galing naman ng pagiging mapagbigay ni Eric Shen. Isang mahirap na tulad mo. Malamang buong buhay mo'y hindi pa nakakita ng ganoong kalaking pera. Paano kung hindi ako pumayag? Wala kang magagawa, kailangan mong magbigay. Ikaw, maglalaban ka sa aming pamilya, Shen. Tumingin ka nga sa sarili mo, ano ba ang estado mo? Anong gagawin ko? Parang hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. Hanapin mo para sa akin kung nasaan ang babaeng iyon. Saan siya pumunta? pumunta siya sa pamilya Shen. Pamilya Shen. Ang Shen Group. Bakit siya pumunta doon? Narito ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Basahin mo na lang. Bastos ka, titigan mo ako. Hinampos mo ang anak ko. Nababaliw ka na. Mang-aahas ka sa akin. Naniniwala ka ba? Napapatayin kita. Maria, Gusto ninyo akong patayin? Wala kayong kakayahan para gawin iyon. babae. Bubugbugin kita. Mga tauhan. Bugbugin ninyo ang babaeng ito. Sino ang gusto mong bubugin? Kuya Cheng, narito ka na. Hinampos ako ng babaeng ito. Hulihin mo siya agad. Mamamatay ka na. Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Kuya Cheng, Anong ginagawa mo? Bakit ka kinakabahan? Itong babaeng ito. Magsalita ka na. Nasaktan ka ba? ako. Dapat kong, hindi ka ba nasaktan? Siyempre, wala kang nangyari. Kuya Cheng. Siya nga, sinira niya ang nanay ko at ako. Tingnan mo. Dumudugo na ang nanay ko. Ginoong Cheng. Itong babae, anak sa labas siya. Dumating dito para manggulo. Kaming mag-ina, Jin Anito niya. Tawagan mo ang pulis. Ikaw ang gumawa ng lahat ng ito.
Grabe na kayo. Kami ang grabe. Kami ang Anito niya. Kami ang grabe. Kayong dalawa siguradong sabay niyong inapi siya. Siya ay isang babae na napakamahina. Kung hindi siya napilitan, paano niya kayo makakalaban? Mahina. Sino ang mahina? Ako. Kuya Cheng, nababaliw ka na ba? Ano bang sinasabi mo? Malinaw na siya lang ang nanakit sa aming lahat. Anito niya ang nanay ko, tapos mahina pa rin siya. Hindi ba siya mahina? Payat ang mga braso at binti niya. Paano niya magaganoon ang nanay mo kung hindi niya ibinuhos ang lahat? Ang mga kamay niya, hindi mo alam kung gaano kasakit. Alam ko ang balak ng pamilya ninyong Shen. Alam ko ang inyong plano. Sasabihin ko sa inyo. Siya ang magiging asawa ko. Kung sino man sa inyo ang maglakas loob na kunin ang bato niya, iyon ay pagdeklara ng digmaan sa buong pamilya namin ang mga Cheng. Umalis na tayo. Sa lugar na ito na parang kumakain ng tao, huwag ka nang bumalik pa. Magiging asawa ko. Kailan kayo nagkakilala, Kuya Cheng? Akin si Kuya Cheng. Ano nang nangyari? Bumalik na sa sarili. Ayos ka lang ba? Paano mo kanina, napabagsak silang lahat? Talagang ibinuhos mo ang lahat. Ang kamay at braso mo, may bali ba? Nalinsad ba? Gusto mo bang pumunta sa ospital? Talagang ayos lang ako. Itong si Cheng Ancheng. Medyo may sira ba sa ulo? Sa susunod, kapag may ganitong pangyayari, hanapin mo lang ako. Ako ang magpoprotekta sa'yo. Huwag kang kikilos mag-isa, delikado. CJ. Ang ibig kong sabihin, kahit natatay ko, ang pumilit sa akin na pakasalan ka. Pero kahit paano, ikaw ang aking nobya. Kung basta-basta ka nalang aapihin ng iba, pagkakalat yon, nakakahiya para sa akin. CJ. Bakit ganyan pa rin ang suot mo? Binigyan na kita ng card, di ba? Bakit hindi mo ginagamit? Hayaan mo na. Nakita kong mahirap ang buhay mo dati. Wala kang gaanong nabiling damit, no? Ganito na lang, samahan kita. Sakay na. Ang binatang ito ang magpapasyal sa'yo. Kahit medyo tanga, parang mabuti naman ang ugali. Ito. Pati itong isa. Sige, ipak mo na lahat. Kamusta? Maganda ba? Sakto lang. Ipak mo na lahat ito para sa akin. Hindi ba ito si Ginoong Cheng? Ano? Nagdadala ka ng babae? Ay, maganda naman pala. Ginoong Cheng, matagal na kitang hindi nakikita na lumalabas. Kamakailan sa gitna ng lungsod, nakakuha ako ng lote. Gusto mo bang makipagpaligsahan ulit sa akin? Ang mananalo sa kanya ang lote. Ano sa tingin mo, sa tuwing nakikipagpaligsahan ka sa akin, hindi ka nananalo? Ayaw mo pa ring sumuko. CJ, tatalunin na naman kita. Pare, karera ba to? Cheng Ancheng Bire. Sa karerang ito, ako ang mananalo. Sige, laban. Di ako takot sa'yo. Hintayin mo ako dito. Sandali. Ano ng problema? Ano na naman? Nag-aalala ang babae mo. Tuloy pa ba to o hindi? Ranran, huwag kang makialam. May problema sa kotse mo. Anong sinasabi mo? Nasa karera tayo. Anong ginagawa mo? May problema sa makina ng kotse mo. Magkakaproblema talaga yan sa daan. Ano ng kalokohan yan, Cheng Ancheng? Di kaya natatakot ka na? Pinapabayaan ka lang ng isire, tapos pinapanggulo ka ng babae mo, Cheng Ancheng. Maniwala ka sa akin. Bitawan mo ang kamay niya. Naniniwala ako sa'yo.
Ang makina ng kotse mo, may ginawa. Kapag sinimulan ang kotse, magkakasira. Kapag mabilis na ang takbo, madaling tumaob. Ayos Fair. Di ka makakapagwagi, kaya nanloloko ka. May ebidensya ka ba? Wala akong alam. Mga daga kayo sa kanal. Ew. Hintayin mo ako sandali. Pupunta ako sa sisi. Di ba ito, yung babae ni Cheng Ancheng? Bakit ka bumalik? Si Cheng Ancheng, tao ko na ngayon. Kung gagalawin mo ang tao ko, syempre maniningil ako. Tao mo? Ang yabang mo paano mo balak maningil? Pero maganda nga talaga. Gusto mo bang mamatay? Ganun ba? Di ba mahilig ka sa karera? Pagbibigyan kita. Huwag. Huwag. Di ko na ulitin. Anren. Kakatapos ko lang ng misyon. Nabalitaan kong umuwi ka para maghayganti sa pamilya Shen. Nakaharap ko na sila. Walang dapat ikatakot. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang sa akin. Magkasama tayong lumaki. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin. At ikaw ang nagpapatakbo ng grupo. Alam ko. Pero Asyaw, huwag mong gamitin ang palakol para pumatay ng langgam. Ang bagay na ito, kaya ko namang harapin mag-isa. Huwag kang mag-alala. Habang wala ako, alagaan mong mabuti ang grupo. Bye-bye. Cheng Ancheng. Bakit ang tagal mo? Ang daming tao. Paano mo nalaman ngayon na may problema ang makina? Naku, bakit ko na itanong yon? Dati siyang mahirap. Siguradong palagi siyang nagtatrabaho. Baka naging mekaniko pa siya. Binungad ko pa ang nakaraan niya. Di mo na kailangang magpaliwanag. Huwag kang mag-alala. Maraming pera ang pamilya Cheng. Mula ngayon, gastusan mo. Ang gusto mo. Di ka na muling maghihirap. Maghirap. Anong hirap? Itong lalaking ito, ano na naman kaya ang nai-imagine? Ang tanga talaga. Sakay na. Ginoong Cheng. Ikaw si Anran, di ba? Anak ko, pinagdaanan mo ang hirap. Bakit ba ang pamilyang Shen nyo ay walang katapusan? Babalikan kita. Habang nandito ako, walang sinumang makakapinsala sa kanya. Ginoong Cheng, nagkakamali kayo. Si Anran ay aking tunay na anak. Paano ko naman? Pahihirapan siya, ipinauwi ko siya para maginhawahan siya. Ang mga nangyari noon, iyon ay desisyon ng asawa ko. Lamang, wala akong kinalaman dyan. Ang dali-daling magsalita. Kung may konsensya ka talaga, matagal mo na sana. Siya ipinauwi. Ang pagmamahal na huli na ay mas mababa pa sa aso. Umalis ka na. Ginoong Cheng. Narinig ko. Napakakasalan mo si Anran. Sa hinaharap, ako na ang magiging biyenan mo. Tingnan mo, ang pangit ng mga sinasabi mo. Kung kilalanin ka ni Anran bilang ama, ikaw ay biyanan. Kung hindi ka kilalanin ni Anran, hindi ka naman. Ang tindi ng pagtatanggol nitong loko-lokong ito. Paano pa ako makakagalaw? Kung wala ako rito, siguradong mapapahamak na naman siya. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ikaw nga ang dahilan kung bakit ako natatakot. Nakakaabala ka sa mga dapat kong gawin. Pasok ka muna. Kakausapin ko siya ng sarilinan. Bakit parang ang nakakatakot ng tingin ng batang ito? Parang isang mamamatay tao. Alam ko ang gusto mong gawin. Maging ang pagpapalit ng bato o ang pag-aasawa sa pamilya Cheng. May kapalit yan. Ano ang gusto mo? Gusto kong pumasok sa Shen Group. Isang batang babae lang naman ito. Malamang, hindi naman magiging banta.
Ikaw ay aking tunay na anak. Kaya ang pagpasok sa sariling kumpanya ay nararapat lang. Shen King Shen. Gusto kong panoorin mo kung paano ko unti-unting gigibain ang Shen Group. Kumusta? Tapos na kayong mag-usap. Tapos na. Uwi na tayo at magpahinga. Akyat na ako sa kwarto ko. Ano nang ginagawa mo dito sa kwarto ko? Pinatulog ako ng tatay mo, dito sa kwartong ito. Mag-isa tayong dalawa dito. Paano tayo matutulog sa isang kwarto? Hindi pwede. Lumabas ka na. Pula na ang tenga mo. Ang lambot mo pala. Akala ko ba si Cheng Ansheng ay kilalang bulakbol? Itong babae na ito, gusto kaya akong akitin? Teka muna. Akitin na ako niya. Cheng Ansheng. Umalis ka na, huwag kang mag-isip na akitin mo ako. Akitin. Ako. Su Anran, Di ba sinabi mong inaakit kita? ako. Paano ako nagkaroon ng ganitong panaginip? Cheng Ansheng, bakit ka ganyan kababaw? Cheng Ansheng. Simula ngayon, magtatrabaho na ako sa Shen Corporation. Bakit ka pupunta sa Shen Corporation? Hindi ka ba tinatanggap ng Cheng Corporation? Sa totoo lang, ako ay isang Shen. Normal lang na magtrabaho ako sa Shen Corporation. At saka, hindi pa naman ako nakakapag-asawa. Hindi rin naman pwedeng. Asa lang ako sa pamilya Cheng. Busog na ako. Mauna na ako sa trabaho. Ano ba ang ibig sabihin nito? Nagpapahiwatig ba ito na pakasalan ko siya? Kung ganun kabilis siyang gusto, napakasalan ko siya. Pagbibigyan ko siya. Bibili muna ako ng singsing na may brilyante. Yung pinakamalaki. Ikaw na isang babae, naglakas loob pang pumasok sa Shen Corporation. Sino ka ba? Masamang tao. Naglakas loob ka pang magsalita sa akin ng ganyan? Mukhang hindi sapat yung huling aral na natanggap mo. Huwag mo akong babantaan. Ma. Turuan mo ng mabuti, ang walang mudo. Na itong, maliit na hayop. Opo. Bugbugin ninyo ng malakas. Paluin ninyo hanggang lumuhad siya sa akin. Magmano siya at humingi ng tawad. Shu Anren, baliw ka. Tatawag ako ng pulis para ay pakulong ka. Sige, ipakulong mo ako. Kung mawala ng donor si Shen Tzu, mamamatay pa rin siya. Paglabas ko, isang saksak, isang tao. Lahat kayo papatayin ko. Pare-pareho lang naman tayo. May isang buhay. Kaya kong isugal ang akin. Kaya nyo ba? Payo ko sa inyo, mas mabuti pa na, magpakumbaba na lang kayo. Narito ako sa Shen Corp. Para magtrabaho. Huwag na tayong makialaman sa isa't isa. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ang nobya ko, eh. Nagtatrabaho ka sa Shen Corp, sa ganitong lugar. Siyempre, dapat kong tingnan kung may nang-aapi sa'yo. Huwag kang mag-alala, walang makakaapi sa akin. Tara na, alis na tayo. Yung tax report ng Shen Corp, may mali. Mukhang magagamit ko ito.
Ano nang nangyari? You. Ako, lalabas muna ako. Paano ko kaya ibibigay sa kanya ang singsing ng hindi halata para malaman niyang gusto kong pakasalan siya? Kuya Cheng, nadaya ka ni Shu Anren. Nadaya ka ni Su Anren. Sensu, kung wala kang magawa, magmop ka na lang ng sahig. Huwag mo akong istorbohin. May ebidensya ako. Siya ang unang nanapak noong nakaraan. Ngayon, sa opisina na naman siya nanapak. Nadaya ka talaga niya. Buti na lang ngayon, naging maingat ako, Su Anren. Ngayon, ibubunyag ko talaga ang tunay mong mukha. Kumusta, Cheng Gej? Hindi kita niloko, di ba? Napakalupit ng babaeng yun. Sa harap mo, nagpapanggap siyang kawawa at mahina. Hindi mo talaga dapat pakasalan ang ganoong klaseng tao. Hindi mo siya dapat pakasalan. Sino ang pakakasalan ko? Ikaw. Cheng Gej. Ako. Ano? Gusto mo ako? Cheng Gej. Ako at yung babaeng yun, iba kami. Tapat ang nararamdaman ko sa'yo. Kahit na may sakit ako ngayon. Basta ibigay lang ni Shu Anren, sa akin ang bato niya, gagaling na ako. Cheng Gej. Gusto mo ako? Karapat-dapat ka ba? Akala mo ba, sa pagpapakita mo ng video ng sisi, may magbabago sa resulta? Hindi ba't gusto mo lang, ang pagiging mahina niya? Nakita mo naman, peke lang lahat yun. Sirain lang siya. Hindi ba't, pinilit niyo siya. Nag-isa siya sa ibang lugar, dumanas ng hirap. Pagbalik niya, kukunin pa ang isa niyang bato. Mahirap na, marunong siya ng konting martial arts. Kung hindi yung dalawang bodyguard mo, hindi mo alam kung paano siya abusuhin. Cheng Gej. Huwag mo akong tawagin ganyan, hindi tayo close. Pumunta ako ngayon sa Shen Corporation para lang sabihin sa inyong lahat. Si Su Anran, siya ang aking nobya. Ang magiging may-ari ng Cheng Corporation sa hinaharap. Kung sino man sa inyo ang mang-api sa kanya, babayaran ko ng libu-libong beses ang ginawa ninyo. Naipadala ko na sa'yo ang financial report ng Shen. Kung pati ang buwis ay kaya nilang nakawin, i-play natin ang laro. Hayaan nating magnakaw pa sila ng mas malaki. Su Anran. Ano nang nangyari? Hinanap ako ni Shen Su. Ipinakita niya sa akin ang video sa opisina. Nakita kong nanakit ka ng tao. Ang bilis mo namang nahuli. Huwag ka nang magpaliwanag. Naiintindihan ko. Ano naman ang naiintindihan mo? Siguradong, may sarili kang dahilan. Mahina ka lang na babae. Gusto mo lang na protektahan ang sarili mo. Sa susunod, huwag kang kikilos mag-isa. Madali kang masasaktan. Sa hinaharap, sila ang magpoprotekta sa'yo. Bakit mo ako pinagtatanggol ng ganito? Taong akin ka. Siyempre, ipagtatanggol kita. Dahil lang ba dyan? Tungkol sa pag-aasawa nating dalawa, wala ka bang anumang tutol? Anak sa labas lang ako. Sa kayamanan ng pamilya Cheng, ganap na. Anong ginagawa mo? Ano nang ibig mong sabihin? Ikakansela mo ang kasal. Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit? Napakaraming bakit. Dahil sa pag-ibig, pwede ba? Pero hindi ko ito aminin. Pag-ibig sa unang tingin, kapag sinabi ko yan, mawawalan ako ng mukha. Ako si Young Master Cheng. Bakit? Mo ako pinagtatanggol ng walang dahilan? Pinagkakatiwalaan mo ako. Ano nang gusto mong makuha? Mula sa akin? Dahil, pinapakasal ako ng tatay ko sa'yo. Siyempre, may dahilan siya. Ako ay isang mabuting anak. Parang may kaba sa puso ko. Baka naman si Cheng Ancheng, ang gago, ay nagsasalita tungkol sa akin sa likuran ko. Ang anumang itakda ko sa'yo, ay dapat mong tanggapin. Huwag mong pagdudahan ako. Sige na, magtrabaho ka na. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Ang kakaiba, paano may taong, nang walang dahilan, ay mabait sa akin? Ano itong kakaibang pakiramdam? Maria, mag-isip ka nga ng paraan. Yung anak sa labas na yun, halos nakasakay na, sa ating mga ulo. Si Papa, para makipag-ugnayan sa mga Cheng, handa nang ipahayag, na kilalanin siya, huwag kang umiyak. Akala mo ba hindi ako nababahala, mula pagkabata? Hindi pa ako nakaranas, ng ganitong paghamak. Anong gagawin natin? Paano na ang bato ko? Ayaw ko pang mamatay. Kung mapapangasawa niya ang isang Cheng, talagang, wala na tayong magagawa sa kanya. Ang tigas ng mukha ng batang to, kung hahayaan nating umangat siya.
at ilabas ang mga nangyari noon. Lahat tayo'y malalagot. Kailangan bago pa mangyari yun, puputulan natin ang kanyang pag-asa. Ma, may naisip ka ng paraan. Habang buhay siya, pinoprotektahan siya ni Cheng Ancheng. Si papa mo, dahil sa kasal, ayaw din siyang galawin. Pero kung mamatay siya, tama, kung mamatay siya, mapupunta na sa akin ang bato niya. At saka, ako rin naman ay anak ng pamilyang Shen. Pwede akong pumalit sa kanya, para pakasalan si Kuya Cheng. Kahit ang nanay niya noon, hindi nakatakas sa palad ko. Ikaw rin, huwag kang mag-asa. Cheng Ancheng. Anong ginagawa mo nitong mga nakaraang araw? Tinatawag ka naming magkakaibigan para maglaro, pero hindi ka sumisipot. Abala lang. Narinig kong, nakahanap ng nobya para sa'yo ang tatay mo. Baka nakatali ka na, sa babaeng yon. Impossible yon. May mahalagang ginagawa ako. Ikaw pa, may mahalagang ginagawa? Kumusta ang nobya mo? Gusto mo ba siya? Ayun, ganun lang. Anong gusto o hindi? Pinili lang ng pamilya. Bakit ang dami mong dala? Nasaan ang mga bodyguard? Pinauwi ko na sila. Lakad tayo pauwi. Esan, Bakit wala kang malay? Buksan mo ang pinto. Sino yan? Nobya ko. Hindi mo ba sinabing hindi mo siya gusto? Tapos parang asong sunod sa nyeren ka? Mali ang tingin mo, umalis ka dyan. Uwi na ako. Uuwi? Hindi ba't araw-araw kang naglalabas? At sabi mo wala kang bahay? Tara na, pre. Naghihintay na sila. Ay, hindi pwede. Sabi ko na uwi na ako. Hindi pwede. Kailangan nilang makita. Ang lagay mo ngayon. Tara na, tara na. Boss, May sumunod sa'yo mula sa Shens. hanggang dito. Mukhang mga tauhan ng pamilya Shen. ang bilis naman ng pagkawala ng pasensya nila. Ate, anong ginagawa mo dito? Sige na, magsisimula na. Sige na, bilis. Mga pare, dumating na si Binatang Cheng. Ipapakilala ang ate, sa atin. Kumusta po, ate? Sige na, sige na. Huwag kayong maingay. Mahiyain siya. Huwag niyo siyang takutin. Ay, Binatang Cheng. Ang bait mo talaga sa asawa mo. Totoo. Ate, tagay tayo. Pupunta lang ako sa Sisi. Samahan kita. Wag na. Huwag mo nang tingnan, nakatingin pa rin. Tagay, tagay, tagay. Ilan sila? Isang tao, hindi pumasok sa bar. Nakatambay lang sa labas. Sige, bantayan mo pa rin. Hoy, maganda. Mag-isa ka lang. Samahan mo naman kami. Umalis ka. Hinamak mo ako? Ayaw mong tanggapin ang kabaitan ko. Hahawakan mo ang tao ko. Gusto mo bang mamatay? Umalis kayo. Kapag nakita ko pa kayo, sisiraan ko kayo. Ang galing mo pala. Sakto lang. Kumusta? Naapi ka ba? Seng and seng. Hindi mo ba napapansing ang kakaiba mo? Bakit palagi mong iniisip na mahina ako? Nakita mo na sa Kiki. Walang makakaapi sa akin. Pero ang itsura mo kasi parang mahina. Dahil lang doon, Hindi rin naman. Sa tingin ko lang. Kung hindi nangyari sa'yo. Ang mga bagay na yon noong bata ka, kung hindi ka naging ulila. Kung ipinanganak ka sa isang normal na pamilya, baka ikaw nga ay isang mahinang babae at hindi ka matututong makipag-away. Hindi ko rin sinasabing, ang babae ay mahina. Ang ibig ko lang sabihin, pwede kang makipag-away. Pero hindi yung palagi kang inaapi, kaya ka natutong makipag-away. unang beses na may nagsabi sa akin ng ganyan. Pero kung hindi ako naging matapang, baka kinain na ako ng walang matitira kahit buto-buto. Ay, hindi rin ako magaling sa mga nakakakilig na salita. Basta, ayoko na ang katapangan mo ay dahil wala kang choice. Nagsasalita ba ako ng masyado? Mukha ba akong tanga? Uwi na tayo. Medyo pagod na ako. Sige, sige, uwi na tayo. Sa wakas, nakalabas na. Sandali lang ha, kukunin ko ang kotse. Suanran. Cheng Ancheng. Cheng Ancheng.
Boss, Hulihin mo siya. Cheng Ancheng. Cheng Ancheng. Tawagan mo ang ambulansya, bilis. Cheng Ancheng. Gising ka na. hindi ako patay. Hindi patay. Bali lang. Sa susunod, huwag kang magpadalos-dalos. Okay ka lang. Bago ako nawalan ng malay, nakita kong babanggain ka ng kotse. Okay lang. Delikado talaga ito. Sa susunod, protektahan mo muna ang sarili mo. Malinaw na, galit sa'yo ang gumawa nito. Ang huli mong kinasamaan ay ang pamilya Shen. Gusto lang ng tatay mo na makipag-alis sa mga Cheng, kaya hindi siguro siya. Malamang yung mag-ina. Anong tingin mo sakin? Parang tanga. Wala. Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ko inakala na matalino pala ito. Binalaan ko na sila. Naglakas loob pa silang galawin ka. Hindi ko sila palalampasin. Ano? Naipasok sa ospital si Cheng Ancheng dahil sa banggaan. Pero yung maliit na iyon, walang ni isang gallows. Ma, ano ba ang ibig sabihin nito? Paano kung palpak ang plano? Ayos lang. Basta may padala natin ang tao, hindi na ito mabubunyag. Tulad noong mga nakaraang taon. Ginawa ko na ang hiniling mo. Sinabihan ko na siya. Nakikiusap ako, patawarin mo na ako. Hindi pa sapat. Gusto kong puntahan mo at makipagkita kay Surumi. Magkunwaring humihingi ng pera para makaalis. At i-record mo ang buong proseso. Ipapadala ko ang mga tauhan ko para bantayan ka. Kung magtatangka kang magloko, kukunin ko ang buhay mo. Kung alam ko lang na ikaw ang kilalang, boss ng Chingan Group. Kahit 10 buhay pa ang ibigay mo sa akin, hindi ko tatanggapin ang trabahong ito. Ngayon ka lang natakot. Huli na. Kung magagawa mo ng maayos ang trabaho, pag-iisipan kong iwanan ang buhay mo. Hoy, Asyaw. Sa grupo, may problema ba? Narinig kong magpapakasal ka na, at sa isang, palamunin na walang nararating. Anne Ran. Kahit na gusto mong maghiganti, marami namang paraan. Nasa malayo ka sa grupo. Paano mo nalaman ang mga plano at ayos ko? Ako, Asyaw, ikaw ang pangalawang pinuno ng grupo. Mahalaga ka sa akin. Pero hindi ibig sabihin nito na maaari kang magpadala ng tao para sundan ako ng basta-basta. Sa ngalan ng ating nakaraan, patawarin kita ngayon. Tamang-tama ang pagdating mo. May sasabihin ako sa'yo. Nalaman kong ang Shenshi Group may ilang proyektong may problema. Pero, yung taong nanakit sa'yo, hindi ko pa nahahanap. Hindi mo mahuli ang taong iyon. Dahil nasa akin na. May isang sikreto ako na gustong sabihin sa iyo. Kaya pala pinipilit ako ng tatay ko. Napakasalan ka. Ikaw pala yung taong nagligtas sa kanya noon. Ako pa, buong puso kong, gustong protektahan siya. Anong kailangan niya ng proteksyon ko? Ang pag-uwi ko ngayon ay para maghiganti. Sa mga araw kong ito sa Shen Corp, nagamit ko na ang kanilang problema sa buwis para maghanda ng bitag, kasama ang pangyayaring ito ng pagpatay. Sapat na siguro iyon. Ang intensyon ko ay tulungan kang imbestigahan ang Shen Corp, tulungan kang maghiganti. Pero, ikaw mismo, handa na pala. Ito, kung magagamit mo, kunin mo na. Pasensya na. Nagsinungaling ako sa'yo. Plano kong gamitin ang ating kasal para lubusang ilantad ang tunay na mukha ng Shen Corp. Kung maaari, makikipagtulungan ka ba? Eh di ba, nakapag-usap ka na naman ng maayos sa tatay ko. Eh, anong saysay pa ng pagtatanong sa opinyon ko? Gawin mo ang gusto mo. Pasensya na. Bukod sa pasensya na, wala ka na bang ibang sasabihin? Anong gusto mong marinig? Su Anran, galit ako sa'yo para kang kahoy na walang pakiramdam. bakit mo sinabi sa kanya ang totoo? Ang anak kong ito. Suway lang ugali. Natatakot ako baka sa galit, ayaw niyang makipagtulungan. Tanggas siya. Ayoko siyang lokohin. Lahat ng ito ay investigasyon ni Cheng Ancheng. Hindi mo ba sinabi na siya'y isang tamad at walang kwentang binata? Swertihan lang yun. Siya kasi, noong bata pa, medyo matalino naman. Pero simula nang mamatay ang nanay niya, siya mismo, parang nag-iba na ng tao. Nakaka-disappoint talaga. Nanay.
Pinakilala sa akin ni Papa ang isang babaeng ipapakasal sa akin. Noong una, akala ko hindi siya mapagkakatiwalaan. Akala ko sinadya yun ni Papa. Alam mo naman, mula noong bata pa ako, hindi ako pinapahalagahan ni Papa. Pero, nang makita ko siya, talagang napagtanto ko na gusto ko siya ng sobra. Sa unang tingin pa lang, alam ko na siya ang magiging asawa ko. Kahit na ang lahat ng iyon ay pinagplanuhan nila ni Papa para lokohin ako. Pero talagang mahal ko siya, kahit na, nang sabihin niya sa akin ang totoo, kung papaypayan niya lang ako, tatanggapin ko rin yon. Hayaan mo na. Kahit papaano. Pagkatapos niyang maghiganti, aalis na siya rito. Nanay, mula noong bata pa ako, ikaw lang ang nag-iisang tumaturing sa akin bilang mahalaga, sa paningin ni Papa. Ako ay palaging isang basurang hindi na maitatama. Pagkawala mo, lalo pa niya akong hinamak. Pero okay lang. Naunawaan ko na, nanay. Okay lang maging isang basura. Kahit papaano malaya at masaya. Hindi ko akalain na si Shu Anren ay talagang napangasawa sa pamilya Cheng. Dapat palitan niya agad ang apelyido niya upang makilala siya bilang tunay na miyembro ng pamilya. Kung hindi, paano malalaman ng iba na ako ang biyena ng pamilya Cheng? Nanay, Matagumpay ba talaga ang plano? Nitong mga nakaraang araw, takot na takot ako, hindi makatulog. Huwag kang mag-alala, naipadala ko na ang mga tao sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, tiyak na walang magiging problema. Pero kung ganoon, si Shu Anren ay napangasawa na kay Cheng Jiacheng. Paano na ako? Paano na ang sakit ko? Huwag kang mag-alala, may iba pang plano si nanay. Hayaan muna nating magyabang ang batang ito ng ilang araw. Anren, sa araw na ito, hinayaan mong si Tita So ang pumalit sa nanay mo sa entablado. Natuwa ako. Ibig sabihin, sa puso mo, ay tinanggap mo na tayo ay isang pamilya. Ano? Nga, Tita Su. Sumama ka sa amin sa entablado. May regalo ako para sa iyo. Para sa pamilya Shen. Kumusta kayong lahat? Ako si Xu Anran. Ito, ang aking tunay na ama. Ito, ang aking madrasta. At ang aking tunay na ina ay katulong ng pamilyang Shen. 25 taon na ang nakalipas. Siya ay ginahasa ng hayop na ito at napilitang ipanganak ako. At ang babaeng ito, natakot na malantad ang katotohanan. Kaya pinapatay ang aking ina. Shu Anren, anong pinagsasabi mo? Noong mga panahong iyon, ako at ang iyong ina ay parehong may gusto sa isa't isa. Oo nga, Shu Anren. Alam ko na hindi mo ako gusto. Pero, hindi mo naman dapat ako. Pagbintangan ng walang basehan. Pagbintangan? Paano mo ginawa ang trabaho? Sabi ko, patayin mo si Shu Anren. Sa aksidente, bakit ang binangga mo ay ang binata ng pamilyang Cheng? nangyari na ang nangyari. Wala nang saysay ang magreklamo. Bigyan mo ako ng pera at paalisin mo ako. Kung hindi, kapag nahuli ako, Hindi ka rin magiging maayos. Peke ito. Peke. Hindi ako yan. Ako, si Xu Anran, ay naghaharap ng reklamo laban sa pamilyang Shen sa tax evasion, pandaraya sa bidin, at paglilipat ng pera ng iligal. Lahat ng ebidensya ay naipasa ko na sa mga kinaukulang ahensya. Simula ngayon, ang sinumang may pakikipag-ugnayan sa pamilyang Shen, ang aming pamilyang Cheng ay hindi na makikipagtransaksyon. Naku, hayagan ng idineklara ng pamilyang Cheng ang digmaan. Sino ang maglalakas loob na kalabanin ang pamilyang Cheng? Tapos na ang pamilyang Shen. Napakasama naman ng pamilyang Shen. Nagawa pa nila ng ganoon. Shu Anren, ako ang iyong tunay na ama. Ginagantihan mo ako ng ganito? Tatay, ikaw pa? Kailan ba ako nag-imbita na tawagin kang tatay? At hindi rin kita tinawag na biyanan. Wala na. Wala na ang lahat.
Anran, anak kong mahal ko, nakikiusap ako sa'yo. Sagipin mo ako. Sagipin mo ang Shen family. Yung mga nangyari noon. Lahat ay dahil sa kanya. Sa babaeng itong mapangahas. Sarili niyang plano yon. Siya ang nagtaboy sa nanay mo. Nagpabangga para mamatay siya. Lahat yon ay gawa niya. Gago ka. Ikaw naman, hindi mo kayang pigilan ang sarili mo, kaya nagkagulo-gulo. Ilang taon na akong sumusunod sa'yo. Naglakas loob ka pang ipagkanulo ako, papatayin kita. Tama na, huwag na kayong mag-away. Binibining Shen. Payo ko sa'yo. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Kapag naubos na ang pera ng Shen family. Yung sakit mo, paano na yan? Shu Anren, ang cute-cute mo. Hindi lang si Kuya Cheng ang inagaw mo. Pinahamak mo pa ang mga magulang ko. Bakit hindi ka na lang mamatay? Huwag kang magsalita ng ganyan. Anong ibig mong sabihin na ako'y sayo? Simula pa noon, sa asawa ko lang ako. Wala akong kinalaman sayo, kayong mga hambog na nang-aapi sa asawa ko. Ang Cheng family at kayo, hindi magkakasundo kailanman. Mga tauhan, palayasin niyo sila. Mahal, tapos na ang lahat. Yung kasal, itutuloy pa ba natin? Kahit na pagpapanggap lang, pero kahit papaano, kasalan mo naman to, naipalayas na yung dalawang yon. Dapat ipasok na ang tunay mong ina. Itong larawan. Paano mo ito nakita? May sarili akong paraan. Marami pa akong kopya nito, nakaprint na lahat. Ibibigay ko sa'yo mamaya. Alam mo na pala, ang totoo kong pagkatao. Bakit mo pa ako pinagpakitaan ng kabaitan? Huwag mo nang isipin yan. Kahit na peking kasal lang, pero asawa mo pa rin naman ako. Ang pag-aalaga sa asawa ay tradisyon ng pamilya namin. Al Xiao, bakit nandito siya? Ngayon ang araw ng kasal natin, sa totoo lang, dapat nga tayong magkatabi sa kama. Kaya, pagtiyagaan ko na lang. Nahatiin ang kama sa'yo. Magpahinga ka muna. Sa kwarto ng bisita ako matutulog. Su Anran, Ikaw, ginamit mo lang ako tapos itatapon mo na, parang basura lang. lumabas ka na. Anren, Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang uwi? nag-aalala ako sa'yo. Ay Xiao, nakalimutan mo na ba ang ating patakaran? Walang sinuman ang pwedeng kumilos ng mag-isa nang walang pahintulot ko. Anren, ngayon, ang pamilya Shen ay natalo mo na. Tiyak na si Sura Omei ay magdudusa sa bilangguan. Si Shenzu ay may malubhang sakit, at ngayon wala na rin siyang tahanan. Ang buhay niya ay lalong magiging miserable. Nakaganti ka na. Dapat ka nang umuwi. Kung hindi ka pa rin kontento, ako na ang bahala kay Shenzu. Tama na. Ito ay personal kong usapin. Ako ang bahala dito. Huwag kang makialam. Anren, nagbago ka. Kanina sa reception hall, nakita ko. Iba ang tingin ng lalaking yun sa'yo. Naging totoo na ba ang pekeng relasyon ninyo? Sinabi ko na. Ito ay personal kong usapin. Ako ang bahala dito. Bumalik ka na sa grupo. Dalawampung taon kitang inalagaan. Hindi ko hahayaan na may sino man ang makapagpabago sa puso mo. Sabihin mo na lang kung may sasabihin ka. Tapos na ba ang mga ginagawa mo? Aalis ka na ba? Hindi naman nagmamadali. May iba pa akong mga bagay na kailangang asikasuhin. Kung may kailangan kang tulong, o may kailangan kang gawin, huwag kang mahiyang magsabi. Cheng Ancheng. Naisip mo na bang magtrabaho sa Chengs? Ako? Sa Chengs? Nandyan ang tatay ko sa Chengs. At saka, isa akong bulakbol. Ano bang magagawa ko kung pumunta ako roon? Simula ngayon, huwag mo nang sabihin na bulakbol ka. Bakit? Ako ay... Bulakbol naman talaga ako. Napag-usapan ko na ang tatay mo.
Simula ngayon, magtatrabaho ka na sa Chengs. Kailangan mong magkaroon ng magandang resulta. Naniniwala ako sa'yo. Sige, sabihin mo, bakit ka naman galit? Ano ba ang sinabi niya kanina? Sinabi niyang naniniwala siya sa akin. Pumunta lang sa Chengs, di ba? Pupunta ako. Bahay ko ito. Anong karapatan mong? Paalisan ako. Papasukin mo ako. Sige na nga. Bagsak na ang Shen family. Utang ng utang ang tatay mo. At tumakas na. Ang bahay na ito ay isinangla na sa amin. Umalis ka na nga. Ang dakilang young miss ng Shen family, napunta sa ganitong kalagayan. Kaawa-awa nga talaga. Sino ka? Bangkarote na ngayon ng Shen family. Wala kang perang pampagamot, wala ring perang pampalit ng bato. Hindi magtatagal. Mamamatay kang sa hirap. Hindi ka ba natatakot? Maaari kitang tulungan. Huwag kang kabahan. Tungkol sa iyo. Wala akong interes. Bakit mo ako tinutulungan? May sarili akong dahilan. Narinig ko na ilang taon ka nang nanliligaw kay Cheng Ancheng. Malamang. Mahal na mahal mo siya, di ba? Kapag napangasawa mo na si Cheng Ancheng, makakapagpalit ka na ng bato. Anong silbi ng pagmamahal? Nahuhumaling na siya. Sa cute na yun. Isang tanggang lasenggo at patay gutom. Basta makinig ka sa akin. Tiyak na, mapapasayo siya. Basta mapapangasawa ko, si Cheng Ancheng, at maliligtas ang buhay ko. Kahit anong sabihin mo, susundin ko. CJ. Sige na. Cheng Ancheng. Pinapasok ka para magtrabaho, pero ito, puro laro ang inaatupag mo. Anran. Alam ko, gusto mo siyang tulungan. Pero ang anak kong ito, hindi niya kaya. Presidente Cheng. Naniniwala ako sa kanya. Baka naman. Pwedeng makausap ko siyang mag-isa. Cheng Ancheng. Gusto mo ako. Anong ginagawa mo? Cheng Ancheng. Alam kong ikaw ay isang lalaking may kakayahan, kaya ipakita mo naman ang tunay mong kakayahan. Ako si Xuan Ran, hindi ako magpapakasal sa walang kakayahan. Naiintindihan mo? Bago matapos ang trabaho ngayon, tapusin mo ang mga dokumentong ito. Hindi na ako matutulog sa guest room. Patayin mo na ang ilaw. Matulog ka na, good night. Bakit? Tapos na ang mga papeles. Hindi ako, pumunta sa kwarto mo, para matulog. Bakit hindi mo ako sinabihan ng good night? Good night.
Bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng maging nandito? Sige na, bumangon ka na, pasok ka na sa trabaho. Lumabas ka muna. Saka ako babangon. Cheng Ancheng. Ang hina-hina mo talaga. Halo, Boss, hindi bumalik si Xiao sa kumpanya. Nawawala siya. naiintindihan ko. Xiao, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bakit nasugatan ka na naman ng ganito? Ayos lang. Xiao, kailangan ko ay isang kasamahan sa laban na makakasama kong lupigin ang kumpanya. Hindi isang baliw na walang pakundangan sa buhay. Anran, May ibibigay ako sa'yo. Sa tingin ko, bagay na bagay ito sa'yo. Xiao, magkaibigan tayo, magkakasama sa laban. Magpakailanman. Hanggang doon na lang. Magpahinga ka ng mabuti. Bibigyan kita ng 3 buwang bakasyon. Akala ko, wala kang puso sa buong buhay mo. Kaya kitang protektahan habang buhay. Ngunit ikaw, sa isang lalaking, walang kwenta ka umibig. At pinili mong, iwasan ako ng lubusan. Ito ang mga nagawa ko nitong nakaraang panahon. Ano sa tingin mo? Sakto lang. Sige na, bakit ka pa nakatayo dyan? Sa konting tagumpay na ito, nagmamalaki ka na. Paano ko napalaki ang isang? Tingnan mo ang batang ito. Lalong lumalaki ang ulo. Talagang wala talagang patutunguhan. Sa tingin ko, kahit anong anak ang alagaan ni Ginoong Cheng, wala pa ring patutunguhan. Ang punla ay hindi pa lumalaki. Ang hardinero, hindi lang hindi dinidiligan at pinapaburan. Patuloy pa ring tinatapakan. Paano ito magiging malaking puno? Cheng Ancheng, halika na. Labas tayo at maglaro. Pero ang trabaho ko ay hindi pa tapos. Maganda ang ipinakita mo nitong nakaraan. Bilang gantimpala, bibigyan kita ng 1 araw na pahinga. Huwag kang matakot. Bakit mo naisip na dalhin ako sa amusement park ngayon? Sabi ng tatay ko, kapag nakakuha ako ng 100% sa pagsusulit, dadalhin niya ako sa amusement park. Sa wakas, nagawa ko. Pero sabi niya, nakalimutan niya. Nakakainis. Hindi na ako kukuha ng pangalawang 100%. Ikaw. Nakita mo ang mga post ko sa EV Space. Ang dami mong pinoproblema. Mahal, sa pangkaraniwan, magalang lang sila sa akin. Pero sa likod ko, madalas akong sinismis. Ngayon, nagpapapuri na sila sa akin. Mukhang, napakagaling mo sa Cheng Corp. Kapag kapangyarihan lang ang gamit mo, para takutin ang mga tao, matatakot lang sila sa iyo. Pero sa likod mo, hindi ka nila iginagalang. Kapag tunay kang may kakayahan, saka ka talagang, rirespetuhin. Kaya pala,
Sinasabi nila, piliin ang babaeng may utak. Napakapalad ko sa asawa ko. Pupunta lang ako sa sisi. Pasensya na, Boss Cheng. Hindi ko sinasadya. Anong nangyari? Anren, mataas ang pride mo. Palagi kang mahigpit sa sarili. Kung ang lalaking ito ay naging marumi at tinalikuran ka, gusto mo pa rin ba siya? Bakit hindi ka sumasagot sa tawag? May kakaiba. Hello, tanong ko lang, nakita mo ba ang binatang Cheng? Parang, pumunta sa CR. Salamat ha. Cheng and Cheng. Amoy ng pampamanhid ng grupo. 3 segundo lang. Nawawala na sa sarili ang tao. El Xiao, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ipadala mo rito sa bansa ang lahat ng tauhan ng grupo. Kahit anong paraan, hanapin si Ishaw. Inumin mo ito. Isang beses lang, buntis ka na. Ito ang pinakamalakas na pampaganya. Walang lalaki ang makakatanggi nito. Binigay ko na ang pagkakataon. Samantalahin mo ng mabuti. Kuya Cheng, ayaw ko rin namang mangyari ito. Kasalanan mo kasi, nakisama ka pa, sa cute na yun. Kapag nabuntis na kita, malalaman mo kung sino ang dapat mong mahalin. Ang init. Saan mo dinala si Cheng Ancheng? Ang bilis mo namang nakahanap sa akin. Sagutin mo ako. Ganito ka ba ka-nervyoso? Yung walang kwentang yun. Ano ba ang meron siya para karapat-dapat sa'yo? Tigilan mo ang mga kalokohan mo. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya. Alam mo ang mga patakaran ng grupo. Ang mga kahihinat na ng pagsuway sa akin. Hindi mo kayang panagutan. Para sa isang dayuhan. Ginamit mo pa ang paraan ng grupo para parusahan ako? Hindi para sa isang dayuhan. Ikaw ito. Bilang pangalawang pinuno ng grupo, umalis ka ng walang pahintulot. Nakialam ka sa personal kong buhay at dinukot mo ang tao ko. Ito ay isang paghamon sa otoridad ko bilang namumuno. El Xiao, dahil sa ating pagkakakilala, sa loob ng maraming taon, kung sasabihin mo lang sa akin, hindi ko na ito pag-usapan. Kung hindi, huwag mo akong pilitin na gamitin ang mga paraan ng pag-interoga. Kahit hanapin mo siya ngayon, huli na ang lahat. Nasa Qingluo Hotel siya, room 660. Sa tingin ko, tapos na siya ngayon. Ginamit mo pa ang ganitong karumaldumal na paraan? Bakit ba talaga? Ano ba talagang meron sa lalaking yon? Ako, kasama mo, sa loob ng napakaraming taon. Hindi mo ba alam kung gaano kita kamahal? Ang pagmamahal mong sarili lang ang may gusto. Ako pa ba ang dapat managot? Ang galing, sarili lang ang may gusto. Shu Anren. Mamaya, kapag nakita mo ng harapan, kung paano siya makipagtali kay Shenzhou. Tingnan natin kung gaano pa siya kamahal sa'yo. Ikaw. Paano ka nandito? Ang init, ang hirap. Cheng, Ikaw.
Nananaginip ba ako? Cheng. Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Mahal mo ako. Totoo ba? Kung ito ay panaginip, sana ito ay hindi na magising. Shensui, paano ka nandito? Nagdroga ka ba sa akin? Mahal na mahal kita talaga. Tanggapin mo na ako. Umalis ka. May asawa na ako. Cheng. Cheng. Cheng, lumabas ka. Alam kong nasasaktan ka. Matutulungan kita. Cheng. Cheng An Cheng. Cheng. Shu An Rin. Huwag mong galawin ang tao ko. Mamamatay ka. Ilabas mo ako. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Cheng An Cheng. Cheng An Cheng. Cheng An Cheng. Huwag mo akong hawakan. May asawa ako. Layas. Cheng An Cheng. Ako ito. Pinalayas ko na si Shengsu. Anran. Hindi. Guni-guni lang ito. Guni-guni lang ito. Cheng Ancheng, huwag mong pagtaksilan ang asawa mo. Kailangan mong magising. Kailangan mong magising. Boss, huwag kang mag-alala. Naibigay ko na kay Cheng Xiao ang antidote. Majay gising na siya agad. Ito ang ating grupo ng pinakamalakas na pampaganya. Hindi ko inaasahan na kaya niyang tiisin. Huwag mo akong hawakan, may asawa ako. Layas. Lasog. Ang tanga talaga. Anran. Kanina pa, nilason at ginawa ng masama ni Shengsu. Pero okay ka na ngayon. Ay. Kanina. Ikaw ba ang humalik sa akin? Bawal ba? Ah, CJ. Siyempre, CJ. Ang damit ko. Hindi naman ako napasukan ni Shensui, hindi ba? Nako, nadumihan na ako. Basang-basa ang damit mo. Kaya hinubad ko na. Eh di, hindi ba ako? Nakita mo na lahat? Bawal ba? CJ. Siyempre, CJ. Hindi ka ba isang bulakbol? Bakit parang birhen ka? Ikaw hindi mo ba narinig na? Ang kalinisang puri ng lalaki. Ang pinakamagandang dote. Totoo ba? Itong lalaking ito, bakit biglang parang ang sarap-sarap tingnan? Anran, bakit namumula ang mukha mo? Anran, anong nangyari sa'yo? Ano ang tawag mo sa akin? Aasawa. Hindi, Anran. Hindi kaya nahilo ka rin? Parang ganun na nga. Pasensya na, hindi ko dapat hinawakan. Dadalhin na kita sa ospital. Ang nainom kong gamot. Iba sa iyo. Ang konti nito, hindi sapat para mawala sa sarili ako. Ano nang ibig mong sabihin? Sigurado ka ba sa desisyon mo? Kung ayaw mo, wag na lang.
Anong ginagawa mo? Nagtagumpay ba? Si Cheng Ancheng, nakakandado sa loob ng CR. Hindi pa ako nakakapasok, dumating na si Shu Anren. Walang kwenta. Tulungan mo ako. Wala ka ng silbi ngayon. Tulungan mo ako. Ngayon. Tunay na mag-asawa na kaya tayo. Depende sa mood. Bakit, pagbusog ka na, hindi mo na ako kilala? Wala akong pakialam. Asawa kita, ako ang bahala sa Cheng Shai. Pagsisikapan kong maging lalaking, karapat-dapat sa'yo. Naniniwala ako sa'yo. Nga pala, tong babaeng si Shen Tzu. Ang tapang niyang magtaksil sakin. Ngayon, hindi ko na siya palalampasin. Ang usapin kay Shen Xui. Hayaan mo na sakin. Bakit? Alam kong magaling ka, pero lalaki pa rin ako. Hindi naman pwedeng lahat ng bagay ay ipapasa ko na lang sa'yo. Hindi yon ang dahilan. Ang usaping ito ay may kinalaman sa King and Group. Sa loob ng grupo, may taksil na nakipagsabuatan kay Shen Xu. Kaya hayaan mo na sakin. Sige na nga. Kapag nakikinig sa asawa, yayaman ka. Pasensya na, boss. Si Xiao, pangalawa sa grupo. Normal lang na hindi ninyo siya matalo. Ipadala ang lahat ng tao para hanapin si Xiao. Opo, boss. Shu Anren, bakit ka pa bumalik? Bakit hindi ka na lang namatay sa labas? Sinira mo ang lahat sa buhay ko. Shen Xu, ang nangyari noon, wala namang kinalaman sa'yo. Balak ko sanang palampasin ka, pero hindi ka pala marunong tumanggap ng kabaitan. Kung ganito na lang, huwag mong sisihin ang sarili ko kung magiging brutal ako. Anong gagawin mo? Itapon siya sa ibang bansa. Opo. Shen Xu, ang hirap na dinanas ko noon, daranasin mo rin. Hindi ko lang alam kung ang isang babaeng tulad mo ay makakatiis. Hindi, huwag. Shu Anren, kailangan ko pang magpagamot. Kung itatapon mo ako, mamamatay ako. Shu Anren, patawarin mo na ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Shu Anren. Maligayang bati sa bagong kasal. Salamat. Young Master Cheng. Simula nang ikinasal ka, ang hirap na kitang makita. Ang hirap talaga. Siyempre, may asawa na ako ngayon. Natural lang, na pamilya at trabaho ang priority ko. Hala, nagpapakaseryoso ka pa? Baby, nandito na ako. Miss na miss kita. Nagpakita ka rin sa wakas. Anong dumi yan? Umalis ka dyan. Baby, anong nangyari sa'yo? Dahil ba sa babaeng to, nangako ka sa'kin, na wala kang nararamdaman para sa kanya. Ako ang babaeng mahal mo. Ikaw. Ang babaeng mahal niya. Mahal, pakinggan mo muna ako. Baby, bakit mo siya pinapaliwanagan? Sino ba siya? Isang babaeng pinakasalan mo lang, para masunod ang tatay mo, at pangharang lang. Subukan mong ituro mo pa ako. Babaliin ko ang 10 daliri mo. Isa-isa. Umalis ka. Umalis ka dyan. Mahal. Wala akong kinalaman sa kanya. Sinong nagsabi? Noong nakaraan, yakap-yakap pa niya ako, at tinatawag akong baby. Totoo pala ang sinasabi niya. May litrato pa. Isa, ilibing sa South Pole. At yung isa sa North Pole. Hindi ba't mas marami lang ang marriage certificate kaysa sa akin? Anong silbi niyan? Wala naman sa'yo ang puso niya. Tama na. Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, gagawin kong hindi ka na. Mabubuhay sa lungsod eh. Mahal. Ang babaeng ito ay tinanggap ko lang para magpanggap sa tatay ko. At saka, bahagi lang iyon ng pagiging playboy na imahe ko noon. Ang litrato na yon, sinadya kong kunin yon. Pagkatapos noon, hindi ko na siya nakita ulit. Malinis lang ang relasyon naming employer-employee. Mahal, maniwala ka sa akin. Ang kalinisan ko. Ikaw mismo ang nakasiguro noon. Huwag na nating pag-usapan ito. Hoy, ay ho.
Huwag kang magsalita ng ganyan. Sasabihin ko sa'yo, ang kontrata namin ay tapos na. Sa palagay ko, sinadya mo na pumunta rito para sirain ako. Sasabihin ko sa'yo, ang asawa ko lang ang mahal ko, at ang asawa ko lang. Ang tanging babae sa buhay ko. Siya ba talaga ang Cheng Ansheng na kilala natin? Parang inatake ng multo. Grabe, asawa lang ang mundo. Nangangaliskis ang balat ko. Hindi, Ginoong Cheng. Hindi ba't ikaw ang nagpadala ng pera? At nagsabing ayaw mo, sa asawang pinahanap ng pamilya mo, kaya pinapanta mo ako para guluhin. Ano na naman ang ginagawa mo? Kailan ko nasabi ang ganyan? Hindi ko kailanman nasabi ang ganyan, at hindi ko rin kailanman ginawa ang ganyan. Sasabihin ko sa'yo, paninirang puri ito. Kung magpapatuloy ka pa, papakiusapan ko ang Chengshi Legal Group na idemanda ka ng husto. Tigilan muna ninyo. Cheng Ansheng, kailan kanya kinontak? Paano kanya kinontak? Sabihin mo ng buong buo. Na, sabihin mo ng buo. Ito na lang ang natira. Nalaman ko na. Ang cellphone mo, na-hack. Yung mga nag-transfer sa'yo. Hacker lahat yon. Sabi ko na nga ba, may masamang tao talagang gumawa nito sa akin. Pasensya na po, Mrs. Cheng. Hindi naman talaga totoo yun. Hindi ko sinasadya. Si Mr. Cheng at ako, empleyado lang talaga ako niya. Mga kalokohan lang ang sinabi ko kanina. Tama na. Malinaw na ang lahat. Umalis ka na. Huwag mo na akong makita ulit. Okay na, okay na. Maupo na kayong lahat. Maupo na kayo, hindi naman totoo yun. Mahal, Lalabas muna ako. May uuwi na. Magpapakamot na ng palad yan. Ikalat mo ang balita. Babalaan mo si Ishaw kung magpapatuloy pa siya sa kalokohan niya. Hindi ko siya palalampasin. Kung titigil na siya ngayon at babalik sa grupo, maaari ko pa siyang bigyan ng isang huling pagkakataon. Ishaw, ito na ang ikatlong beses na hinamon mo ang otoridad ko. Anong gusto mong gawin? mahal. Ito ang paghingi ko ng tawad. Patawarin mo na ako. Bakit hindi pa lumalabas ang asawa ko? Wala pa siya. Kuya, hindi ko mahanap ang nanay at tatay ko. Tulungan mo ako. Huwag ka muna umiyak. Sabihin mo sa akin kung saan ang bahay niyo. Naaalala mo pa ba ang numero ng telepono ng pamilya mo? Hindi ko na maalala. Sinabi ng nanay ko na hintayin ko siya sa bookstore. Pero bigla na lang siya nawala. Anong bookstore? Samahan kita, okay lang ba? May tao ba? May tao ba? Saan ka pupunta? Buksan mo. Sino ang nag-lock ng pinto? Kumusta, Cheng Ansheng? Nagpapanggap ka lang. Anong gusto mong gawin? Gusto na gusto mo si Shu Anren. Pero talaga bang kilala mo kung sino siya? O gusto mo lang ang sarili mong imahinasyon? Yun pala ang taksil sa King and Group, Shenzhou. At yung babae noong nakaraan, yung naggulo sa restaurant. Ikaw ang may gawa noon, di ba? Ngayon, niloko mo ako para pumunta rito. Anong gusto mong gawin? Nakita mo na ba? Ang mga dokumento sa mesa. Ito ang internal na dokumento ng Chingen Group. Yan ang tunay na Shu Anren. May lakas ka bang tingnan ito? Bakit naman hindi ko titingnan? 6 na taong gulang si Shu Anren. Pumasok sa Chingen Group para sumailalim sa pagsasanay. Ang misyon para sa kanyang pagtatapos sa edad na 10 ay ang alisin ng mga kasamahan na nakasama niya sa loob ng 4 na taon. Si Shu Anren ang nagtala ng pinakamabilis na record sa grupo. Pagkatapos ng kanyang ika-10 kaarawan, sinimulan na niyang tumanggap ng mga opisyal na misyon. Ang mga larawang ito ay mga taong personal niyang inalis.
Walang pinipili, maging kakilala, o estranghero, basta makasagabal sa kanya. Walang duda, aalisin niya. Anong gusto mo? Bakit mo ipinapakita sa akin ang mga taong ito? Bata pa lang siya noon. Ginawa lang niya yon para mabuhay. Wala siyang choice. Walang muwang. Akala mo ba talagang mahal ka niya? Isa ka lang, sa kanyang mahabang buhay, na puno ng panlilinlang. Kung sakaling makasagabal ka sa kanya, sa palagay mo, magiging isa ka kaya sa mga nasa larawan. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, buksan mo ang pinto. Kailangan kong sunduin ang asawa ko. Matigas ang ulo. Kung ganon, hayaan mong makita mo ng sarili mong mata. Kung sino talaga si Shu Anren. Ano nang balak mo? Paalala ko sa'yo, kung may gagawin ka sa asawa ko, kahit isang hibla ng buhok, hindi kita patatawarin. Yung batang babae na naghatid sa'yo dito ay pumunta na kay Shu Anren. Sa mismong harapan ni Shu Anren, ginalaw ang kanyang tao. Ano sa palagay mo ang gagawin ni Shu Anren? Nasaan siya? Shu Anran, huwag mo nang hanapin. Wala siya dito. Kilala kita. Alalay ka ni Ishaw, isang dwarf. Halos 30 taon ka na, pero mukha ka pa ring bata. Tama ka. Ikaw ang huling misyon na natanggap ko. Patay na. Bakit pa kailangan gawin ito? Su Anran. Shu Anren. Pinatay mo siya. Naipakita ko na sa kanya ang tunay mong pagkatao. Sinabi ko na sa kanya, ano sa palagay mo ang gagawin niya? Matatakot ba siya sa akin o mainis? Ano, gusto mo nang tumakbo? Paano mo nagawa yon? Hindi ito sa ibang bansa. Paano ka naging ganito ka-impulsibo? Diyos ko, kailangan kong mag-isip agad ng paraan. Kailangan itong itago, hindi dapat malaman ng sinuman. Hindi ko siya pinatay. Nagpakamatay siya. Kinilabutan ako, kanina pa ako nagpaplano. Kung saang bansa tayo tatakas, saang bansa tayo pupunta. Hindi ka ba natatakot? Hindi ba alam mo na ang lahat tungkol sa akin? Asawa kita, paano ako matatakot sa'yo? Alam ko ang hirap na dinanas mo. Hindi ako natatakot sa'yo. Naawa lang ako sa'yo. Mula ngayon, hindi na kita hahayaang mamuhay nang walang pagpipilian. Tama na. May patay pa dito. Huwag na nating pag-usapan yan. Tao ito ng King and Group. Ako na ang bahala. Umalis ka muna. Ako, Umalis ka na. boss. Naayos ko na yung tao. CJ, Boss, ilang buwan ka nang wala sa kumpanya. Ngayon, wala ang pangalawang pinuno. Nagugulo na ang kumpanya. Lahat, nagtatanong kung kailan ka babalik. Xiaohi. 10 taon ka na sa King and Group, di ba? Ang buhay na ganito. Hindi ka ba napapagod? Pagod man, ano nang magagawa? Ang patakaran ng King and Group. Kapag sumapi ka na, maliban kung mamatay ka, hindi ka pwedeng umalis. Gusto ko lang namang mabuhay. Na, wala talagang choice ang lahat. Boss, alam kong sa mga nakaraang taon, gusto mo talagang baguhin ang direksyon ng kumpanya. Pero napakahirap, kung hindi mo talaga kayang bitawan, yung bata ng Cheng family. Dalhin mo na lang siya sa grupo. Alam na rin naman niya ang lahat. Nabubuhay siya sa liwanag. Bakit ko pa siya ihahatak sa dilim? Pero, kailangan mo pa ring bumalik. Magkalat ng balita. Sabihin mo na maghihiwalay na ako sa mga Cheng at babalik ako sa King and Group. Kung hindi ko mahahanap si Ishaw, hayaan na lang siyang hanapin ako. Ano nang ginagawa mo? Mahal, nakauwi ka na, makinig ka. Tingnan mo ito. Medyo pagod ako. Magpapahinga muna ako. Mahal, Hindi ako makatulog ng maayos nitong mga nakaraang araw. Lumipat ka na muna sa guest room.
Lumabas ka. Ayoko, ayaw ko. Pagkatapos mong magpakasawa sakin, gusto mo na lang akong iwan. May babaeng, walang puso na tulad mo ba? Sinabi ko na, pagod na ako, kailangan kong magpahinga. Wala ka bang anumang sasabihin sa akin? Wala. Lumabas ka na, may gagawin ako. Pasensya na. Nasa putik na ako. Hindi kita pwedeng isama. Mahal, bakit bigla kang naging malamig pagkatapos mong makuha ang katawan ko? Ano ang dahilan? Bakit bigla kang hindi na nakikipag-usap sa akin? Hinid mo na ba ako, mahal? Pupunta ako sa opisina. Kung wala kang anumang importanteng kailangan, huwag mo akong hanapin. CJ. Bakit iba sa inaasahan ko? Hindi ba sabi sa internet, kapag medyo naging malamig ako, susuyuin niya ako ng todo. Baka hindi pa sapat yung ginawa ko. Lenan. Anran. Napansin kong parang masyado kayong close ng anak ko nitong mga nakaraang araw. Ano ba? Gusto mo bang maging totoo na? Kung ganoon nga, suportado ko yan. Hindi. Ang pagpunta ko sa'yo ngayon ay para sabihin sa'yo na kapag nahuli ko na ang taksil sa grupo, handa na akong umalis ng bansa. Bakit biglaan? Masyado lang akong nagpadala sa damdamin noon. Marami akong naranasan itong nakalipas na panahon. Na nagpalinaw sa isip ko, si Cheng Ancheng at ako, ay talagang hindi magkatulad ng mundo. Hindi ko kayang iwan ang King An. Pero hindi ko rin siya madadala pabalik. Hindi ako papayag na umalis ka. Cheng Ancheng. Sabi ko nga parang kakaiba ka. Nitong mga nakaraang araw, yun pala may ganitong plano ka. Sasabihin ko sa'yo, hindi ganoon kadali na iwanan mo ako. Dad, Cheng Ancheng at ako. Lumabas ka muna. Ano naman ang magagawa ko? Hindi ko maiwan ang King An Group. At hindi rin kita kayang isama. At ikaw naman, may Cheng Shi ka. Pagkatapos ng huling insidente, sinuri ko ang maraming aspeto ng King An Group. Napansin kong dati ka nang nag-attempt ng pagbabago. Pero biglang natigil lang. Matagal ko nang gustong dalhin ang grupo sa pagbabago. Pero, may ilang core members na hindi sumasang-ayon. Kahit ako ang pinuno. Kailangan kong laging maging handa sa posibilidad na pagtaksilan nila ako. Ang pagbabago mo dati ay hindi nagtagumpay dahil mag-isa ka lang noon. Pero ngayon, may Cheng Shi kang malaking puno na sandigan. Naisip mo na ba ng mabuti? Mahirap ang landas na ito. Naisip ko na ng mabuti. Kailangan kong agad na pamunuan ng Cheng Shai. Gusto kong patunayan sa'yo na may kakayahan ako na tumayo sa likuran mo at ang kailangan mo lang isipin ay kung tatapusin mo na ba ang lahat ng ito o hindi. Sa tingin ko, pagod na ako sa mga away at patayan sa grupo. Ayokong makita ang isa't isang grupo ng mga tao na nakakulong sa King An. Gusto kong akayin ang lahat tungo sa bagong landas. Kung gayon, magtulungan tayo. Hindi ako natatakot. Huwag ka ring matakot. Ikaw talagang babae. Tuwing may problema, ayaw mong sabihin sa akin. Laging gusto mong kunin ang lahat at iwanan ako. Ikaw talagang babaeng walang puso. Sa pagkakataong ito, hindi kita patatawarin. Pasensya na. Pasensya na lang ba lagi ang alam mong sabihin? Bukod sa pasensya na, wala ka bang ibang masasabi? Ano naman ang gusto mong marinig? Hindi mo alam, di ba? Tuturuan kita. Paano kung galit ang asawa mo? Unang hakbang, yakapin mo ang asawa mo. Pangalawang hakbang, maglambing ka at sabihing mahal. Alam kong mali ako, mahal kita. Pangatlong hakbang, halikan mo ng mahigpit ang asawa mo. Hahaha. Puro tawa ka na lang. Galit na talaga ako. Lene. CJ. Unang hakbang, yakapin ang asawa. Pangalawang hakbang, mahal. Alam kong mali ako. Patawarin mo na ako, pwede ba? Mahal kita. Pangatlong hakbang. Ayos na yan. May pag-unlad ka na.
Kaya papayag na lang ako ng medyo nahihirapan. Patawarin ka na. Ipangako mo sa akin na sa lahat ng mangyayari sa hinaharap, magtutulungan tayong harapin. Sige ba? CJ. Sa wakas, nagpakita ka rin. Sa wakas, naisip mo rin ng maayos. Ang lalaking tulad ni Cheng Ancheng, hindi ka karapat-dapat para sa kanya. Ang Chingan Group, ang tunay mong larangan. Tanging ako, ang makakasama sa iyo sa lahat ng ito. Kung ganoon ka kakakilala sa akin, baka nakalimutan mo na. Ang kapalit na pagtataksil mo sa akin. Sa mahabang panahon, hindi pa rin kita kayang talunin. Al Xiao, paulit-ulit kang nilabag mo ang mga patakaran ng grupo. Alam mo naman ang kahihinatnan. Anran. Sa mahabang panahon nating magkasama, wala ba talagang natira kahit konting pagmamahal? Dahil nga may natitirang pagmamahal. Kaya paulit-ulit kitang binigyan ng pagkakataon. Pero patuloy ka pa rin nagkakamali. Dahil mahal kita. Ayokong makita kang, umibig sa isang lalaking walang kwenta. Hindi kanya karapat-dapat. Talaga bang dahil mahal mo ako? O dahil sa pakiramdam mo, hindi na ako sayo? Anran. Hindi mo pa rin ako kayang saktan. Hindi dahil hindi ko kaya. Pagod na lang ako. Al Xiao, pinadala mo ang mga tauhan mo para patayin ako. Tao yun, dahil lang sa isang utos. Namatay na. Parang langgam lang. Eh ano naman, sa ibang bansa, mura lang ang buhay. Kung may kakayahan ka, mas mabubuhay ka ng matagal. Kung wala kang kwenta, mamamatay ka lang. Ganito ang lahat. Kung ganito ang lahat, tama na ba yun? Hahaha. Hindi mo pa rin ba iniisip na, pamunuan ng pagbabago ng Qinghan, ilang beses mo nang sinubukan. Wala kang nagawang matagumpay. Huwag kang mag-ilusyon. Nagbago na ako ng isip, hindi na kita papatayin. Ikaw ang pinakatutol sa pagbabago ng King An. Kaya't itatabi kita at dadalhin pabalik sa King An. Para makita mo ng sarili mong mata kung paano ko babaguhin ang King An. Putulin ang kanyang mga kasanayang pang martial arts. Maglagay ng mahigpit na bantay. Opo. Gusto mong magbagong buhay? Panaginip lang yan. Huwag kang kikilos. Lahat tayo, dito mabubulok sa putikang ito. Huwag kang kikilos. Huwag kang kikilos. Cheng Ancheng. Maligayang kaarawan. Lumipad ba ako? Pasensya na. Reflex lang. Surpresa ba yan? Huwag mo namang takutin. Mahal. Ano to? Nakita ko sa profile mo na birthday mo ngayon. Kaya, maligayang kaarawan. Ay, ang saya-saya pala dito. Bakit nandito ang matandang yon? Sino siya? Lola ko siya, sa totoo lang. Stepmother ni Papa siya. Mula nang mamatay si Lolo, hindi na siya nakikipag-ugnayan sa amin. Hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang siyang sumulpot ngayon. Nako, ang pogi-pogi na naman ng apo ko. Halika, pasok na. Tita, ano ang ginagawa mo rito? Sino naman ito? Ito ang napili kong asawa para sa aking panganay na apo, anak ng kapatid kong babae. Tingnan mo kung gaano siya kaganda. Ang katawan, sa tingin ko, magkakaanak siya ng lalaki. Hoy hoy hoy, huwag kang magsalita ng ganyan. May asawa na ako. May misis na ako. Ano, nag-asawa? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Tingnan mo, mukhang matsing. Sa tingin ko, hindi siya mapalad.
Hindi mo dapat pakasalan ang ganyang babae. Ano ang ibig mong sabihin na hindi mapalad? Sasabihin ko sa'yo, ang misis ko ang pinakamaganda sa buong mundo, ang pinakamapalad sa buong mundo. Ikaw naman, matandang halos malapit nang, malibing na. Nakakainis. Nagdala ka pa ng babae dito. Ano, naging kabit ka, at gusto mong isama ang buong pamilya sa pagiging mga kabit? Hoy, ikaw. Ako ang nakatatanda sa'yo. Paano mo ako nasasabihan ng ganyan? Nakatatanda, sa tingin ko halos maubos na ang pera ng pamilya Cheng na ginagamit mo. Kaya ngayon nag-isip ka ng paraan kung paano mo sasagain ang pamilya Cheng. Asawa ba ang ipinakilala mo? Mukhang, ibiro mo lang ito. Ikaw. Nakatingin ka lang, pinagmumura ako ng anak mo. Ang sinabi niya, tama naman. Umalis na kayo. Umalis? Sa buong buhay ko, ang misis ko lang ang gusto ko. Kung magpapatuloy kayo ng ganyan, hindi ako magdadalawang isip. Ang babaeng hinanap mo, sa tingin ko, hindi magkakaanak ng lalaki. Magsisisi ka sa huli. Sasabihin ko sa'yo, huwag mong sumpayin ang misis ko. Magkakaanak talaga ang misis ko. Lalaki man o babae ang maging anak. Kahit bola pa ang anakin niya, tanggap ko. Umalis ka. Hoy, umalis ka. Hoy, ikaw. Ikaw. Nakakainis na matanda. Mahal, huwag kang magalit. Huwag kang magalit, mahal. Maligayang kaarawan, tayo. Anong nangyari sa'yo? Ano nang nangyari? Wala namang amoy sa katawan ko. Baka buntis siya? Buntis ka talaga. Ang ganda. Magiging ama na ako. Ingat ka. Mahalaga ang unang 3 buwan. Ano pa bang mga dapat tandaan? Sabihin mo lahat sa akin. Paumanhin po, padaan po. May buntis dito. Paumanhin po, padaan. Ang mo naman. Padaan po. May tubig sa sahig. Pigilan kita. Huwag kang magpaloko. Umalis na kayong lahat. Opo. Parang tanga lang. Sabi ko nga, okay lang. Mahal, huwag kang magalit. Nakakabalang ako. Mahal, sabihin mo noong panahon na yon, kung hindi ko narinig ang usapan mo at ni Papa. Tumakbo ka na lang ng may dalang bata. Pagkapanganak ng bata, wala siyang ama, ang sama mo namang babae. Sino bang mag-aakalang buntis ako? Ngayon, may anak na tayo. Hindi ka na pwedeng tumakbo, balikan natin, magkakaroon tayo ng formal na kasal, para sa'yo. Na pala, hindi pa tayo nakakapagparehistro. Pumunta na tayo ngayon para magparehistro. Ngayon? Ang bilis naman. Hindi naman mabilis. Pumunta na tayo ngayon. Tara na. Nakatingin ka na. Mahigit kalahating oras na. Hindi ka ba napapagod? Ann Ran. Ito ang nanay ni Ann Cheng, na iniwang bracelet. Ipagkakatiwala ko ito sa'yo. Mula ngayon, ikaw na ang opisyal na. Manugang ng pamilya Cheng. Boss Cheng, ako. Boss Cheng pa rin ang tawag, dapat magpalit ka na ng tawag. Ann Cheng, noon pa, kinausap niya ako, tungkol sa kanyang plano. Panahon na para magretiro ako. Ang Cheng Group ay ipapasa ko sa inyo. Kung ano ang gusto ninyong gawin, gawin ninyo ng buong tapang. Salamat pa. Mahal. Nasira ko ang tatak na ito. Wala na ba itong legal na bisa? Gago. Xiaojie, bakit mo pinipilit? Nasaan ang boss? Nasa bahay ng mga Cheng ang boss. Buntis siya. Nagpakasal siya sa anak ng mga Cheng. Mukhang seryoso na ito. Huwag ka nang magpumilit. Ano ang sinasabi mo? Buntis siya? Xiaojie, pag-isipan mong mabuti sa kumpanya, ang pagsuway sa utos ay mabigat na kasalanan. Pinatawad ka ng boss ngayon. Huwag ka nang magmatigas. Shu Anren, ikaw ang pinakamahusay na sandata na hinubog ng Chingan Group. Ngunit ikaw ay tulad ng isang ordinaryong babae, nagpakasal at nag-anak. Nadumihan ka na. Mahal, niluto ko para sa'yo ang sabaw ng isda. Tikman mo. Masarap ba? Ang sarap. Honey, buntis ka na ngayon, hindi ka dapat masyadong nagpapagod. Sa mga susunod, ipagkatiwala mo na lang sa akin ang lahat. Ikaw na lang ang mag-relax at mag-utos sa likod. Stricto ako, ha?
Sigurado, gagampanan ko ng buo ang trabaho. Boss, Masama ang balita. Tumakas si Asyaw. Pinatay pa niya ang bantay. alam ko na. Anong nangyari, mahal? Tumakas si Asyaw, yung trader, mula sa King and Group. Noong imbestigahan ko, ang King and Group, nakita ko ang kanyang profile. Hindi ba't siya'y laging tapat sa'yo? Bigla kong naramdaman na lahat ng kanyang ginagawa ay para lang ihiwalay tayo. Hindi kaya gusto kanya. Talagang karibal ko siya. Magkasama pa kayo noong bata. Hindi kaya nagustuhan mo rin siya noon? Kami naman, magkasama sa mga misyon noong bata pa. 2 beses ko siyang iniligtas. Mula noon, si Asyaw ay nagkaroon ng matigas na pag-iisip tungkol sa akin. Wala akong romantikong nararamdaman para sa kanya. So, ako ang unang pag-ibig mo. Si Asyaw, walang pumipigil sa kanyang mga paraan. Sa mga susunod na araw, kailangan nating maging maingat. At si Papa, kapag lalabas siya, sabihin mo sa kanya na laging may kasamang bodyguard. Sa panahong ito, hindi tayo pwedeng maging kampante. Mahal, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong protektahan, ikaw at ang ating anak. Mahal, 6 na buwan na ang nakalipas. Naako ko na ang Chengshai, at ang King and Group ay kasalukuyang nagbabago. Karamihan sa mga proyekto ay nailipat na sa loob ng bansa. Pero itong si Asyaw, wala talagang balita. Sa tingin mo, tumakas ba siya para lang takasan ng parusa? Matigas talaga ang ulo ni Asyaw. Habang wala siyang balita, hindi ako mapapanatag. Mahal, magpahinga ka lang ng maayos para sa pagbubuntis mo. Patuloy akong maghahanap ng balita tungkol sa kanya. Esan, Sa tingin mo, sa hinaharap, lalaki ba o babae ang ipapanganak? Sa tingin ko, mas maganda kung babae. Katulad mo. Mahal, kailangan kong pumunta sa opisina. May meeting sa kumpanya. Magpahinga ka lang sa bahay ngayon. Hintayin mo ako. Dadalhan kita ng paborito mong cake. Esan. CJ, Aalis na ako. Mrs. Cheng, lumabas na ang resulta. Nang prenatal check-up mo kahapon, May ilang value na medyo may problema. Magiging available ka ba na pumunta sa ospital? pupunta ako kaagad. Bilisan niyo papuntang ospital. Opo. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. May dala po tayong bird's nest soap sa kotse. Ito po'y ipinagawa ng amo bago siya umalis para sa inyo. Subukan niyo pong uminom. Ikaw. Para. Ginawa ko na, ang iniutos mo, pwede bang pakawalan mo na ang pamilya ko? Umalis ka. Shu Anren. Kung hindi kita makukuha, hindi ko hahayaang makuha ka ng sinuman. Ginoo, tinanong na namin ang ospital. Ang ultrasound report ni ma'am, ayos naman. Wala talagang sinuman ang nakipag-ugnayan kay ma'am. At saka, yung driver sa bahay, at isa sa mga bodyguard, ay nawawala. Si Asyaw, sa wakas, hindi na nakapagpigil. Hinold up niya ang asawa ko. Siguradong, gugutay-gutayin ko siya. Asyaw, ikaw nga talaga. Hindi ka talaga mapakali, ano? Anren, alam mo ba? Nitong 6 na buwan, sinusundan-sundan kita. Nagbago ka. Naging isa kang, ordinaryong babae na. Araw-araw ay nasa pagmamahal. Hindi ka na ang perpektong babae, sa isip ko. Wala akong oras sa'yo. Ano ang layunin mo sa pag-hold up sa akin? Pera.
Kapangyarihan. O ang buhay ko. Tingnan mo. Napakaganda mo noon. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Naging pangkaraniwan ka na, nakakaso ka na. Ang Chingan grupo, sinira mo. Nababaliw ka na yata. Para ibalik ka sa dati, para bumalik tayo sa nakaraan. Talagang aalisin ko ang lahat ng hadlang mo. Huwag mong hawakan ang tiyan ko. Umalis ka. Nakahanap na ako ng doktor. Sa makalawa, gagawin na ang abortion mo. Bago iyon, palagi akong nasa tabi mo. Kung gagalawin mo ang anak ko, hindi kita patatawarin. Ayos lang. Alam ko. Ngayon, galit na galit ka sa akin. Pero sa hinaharap, magpapasalamat ka sa akin. Bakit yung lalaki pwedeng humalik sa'yo? Ako hindi. Si Cheng Ancheng, hindi kailanman pinilit ako. Alam ko kung ano ang iniisip mo ngayon. Gusto mong iligtas ka ng lalaking iyon. Sasabihin ko sa'yo. Imposible. 6 na buwan kong inihanda itong plano. Hindi niya mahahanap itong lugar. Ang tanga nito. Sa lahat ng alahas mo, nakakabit ang tracker. Akala niya, mananalo siya. Pero, ang mga tracker na ito, tinanggal ko na. At dito sa lugar na ito, nakakabit ang signal jammer. Unrun. Walang makakaabala sa atin. Bakit ba? Ayaw mong makinig sa akin. Al Xiao, tumigil ka na. Tayo ay magkaaway na talaga. Ang bata na ito, ang may gawa nito. Kapag nawala na ang batang ito, magiging maayos na ang lahat. Al Xiao, ako, Siksuan Ran, hindi kailanman magpapakontrol sa kahit sino. Ang kahihiyan ngayong araw. Babayaran ko ito. Alam mo ba kung ano ito? Inubos ko ang lahat ng aking ari-arian para makuha ang lihim na gamot na ito. Kailangan mo lang itong inumin. At hahanap ako ng isang psychiatrist para hipnotisin ka sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos, ang lahat ng nangyari, pagkatapos mong umuwi, ay malilimutan mo ng tuluyan. Sa puso mo, ako na lang ang mamahalin. Napakabab mo talaga. Isang bata lang naman ito. Kung mawala, mawala na. Magkakaroon tayo ng anak. Kung gagawin mo talaga iyan, mabuti pang manalangin ka na hindi ko maalala. Kung hindi, Ipaparamdam ko sa iyo kung ano ang tunay na impyerno. hindi mangyayari yon. Oo nga pala. Pagkatapos, hahanap ako ng psychiatrist para hipnotisin ka at paniniwalaing ang pamilya Cheng ang may sala. Sa oras na yon, ang pamilya Cheng ay mamamatay mismo sa iyong mga kamay. Halimaw, Hahaha, murahin mo ako. Kahit anong gawin mo, walang sasaklolo sa iyo. Mahal. Mahal, ililigtas kita. Huwag mo siyang saktan. Paano mo nahanap to? Simula nang malaman kong umiiral ka, naglagay ako sa katawan ng asawa ko ng maraming tracker. Imposible. Yung kwintas niya, sing-sing, cellphone, winasa ko na lahat. Inasahan ko na to. Kaya hindi lang, naglagay ako sa katawan ng asawa ko ng tracker sa labas ng katawan. Naglagay pa ako sa kanya ng tracker sa ilalim ng balat. Tracker na satellite, kaya walang kwenta. Ang signal jammer. Baliw ka ba? Sino bang maglalagay ng ganito karaming tracker? Ako. Nakapaligid na, dito ang mga tao ko. Payo ko sa'yo, sumuko ka na ngayon din. Huwag ka nang lumaban. Katarantaduhan. Nasa akin ang tao ngayon. Kung lalapit ka, papatayin ko siya. Huwag kang magpakabaliw. Xiao, hindi ba't mahal na mahal mo ang asawa ko? Paano mo magagawang saktan siya? Kung kailangan mo ng hostage, pwede kitang palitan sa kanya. Ikaw ang Somaire kay Shu Anren. Somaire sa Chingan Group. Somaire sa akin. Gusto mong magpalitan ng hostage? Sige. Lumuhad ka. Magpakumbaba ka. Lumuhad. Lumuhad. Pakiusap, huwag mong saktan ang asawa ko. Shu Anren. Nakikita mo ba?
Ang lalaki mo, isang duwag. Asyaw. Hindi mo kailanman maunawaan kung ano ang tunay na pagmamahal. AGH. Mangahas kang magkidnap sa asawa ko, papatayin kita. Mahal. Huli na ako. Pinaghirapan mo. Okay lang ako. Mahal. Nahuli ko na yung tao. Ano ang gusto mong gawin sa kanya? Susundin ko ang gusto mo. Asyaw. Naalala mo ba yung paraan na balak mong gamitin sa akin kanina? Bakit hindi ko na lang subukan yon sa'yo? Pag-isipan ko muna. Anong klaseng alaala ang ibibigay ko sa'yo? Anong paraan ang sinasabi niya? Ang cute-cute mo. Napakasama ng paraang. Naisip mo, mababait pa ang demonyo kaysa sayo. Natalo na ako. Ano ang gusto ninyong gawin sa akin? Kahit ano. Pero, Shu Anren, ginawa ko ito. Dahil mahal kita. Wala kang karapatang sabihing mahal mo ako. Kung hindi kita iniligtas noon, pagkabigo mo sa misyon, itatapon ka sana sa pinakakatakot-takot na kulungan, sa ibang bansa bilang alipin. Yamang wala kang utang na loob. Buburahin ko ang alaala mo at ipadadala sa dapat mong puntahan. Ayoko. Hindi ako pwedeng pumunta doon. Hindi ako pwedeng pumunta doon. Ayoko. Hindi ako pwedeng pumunta doon. Naku, magpapakamatay siya sa pamamagitan ng pagkagat sa dila. Shu Anren, may utang akong buhay sa'yo. Ibinabalik ko na sa'yo ang buhay na ito. Bakit bigla na lang namatay? Grabe naman, madugo ang prenatal class nito. Sige na. Ilibing natin siya ng maayos. Pero mabuti na lang, naayos naman ng maayos ang sitwasyon. Hindi na tayo kailangang mabuhay ng palaging kinakabahan. Mahal, anong nangyari sa'yo? Tawagan ang ambulansya. Hindi ko lang maintindihan. Sarili mong asawa, hindi mo maalagaan ng maayos, naikidnap pa. Kung may mangyari man sa kanya, papatayin kita. Ay, huwag mo na akong pagalitan. Kung may mangyari sa asawa ko, hindi na rin ako mabubuhay. Pamilya ni Suanran. Nurse, kumusta na ang asawa ko? Nanganak ng maaga ang pasyente at may malakas na pagdurugo. Kung sakaling may mangyari, sino ang pipiliin ninyong iligtas? Ang ina o ang bata? Siyempre naman, ang ina ang iligtas. CJ. Diyos ko. Sana'y ligtas ang asawa ko. Ay naku, ay naku. Binabati ko kayo, lalaki ang baby. Anong bata? Ang nanay, nasaan ang asawa ko? Huwag kang magpanik, ligtas ang bata, ligtas din ang ina. Mabuti naman. Halika, tingnan mo. Mahal, nahirapan ka. Nandito na ako. Akin na yan. Gising ka na, mahal. 2 araw ka nang walang malay. Nasaan ang bata? Premature ang bata, nasa inkubator. Si Papa ang nagbabantay. Huwag kang mag-alala, tiningnan ko na lahat. Braso, binti, mga daliri, kumpleto lahat. Lahat ay maayos. Mabuti naman. Mahal. Masakit ba? Naghirap ka. Tayo ay, isa lang ang anak natin. Bukas, magpapabasektomy na ako. Gago ka. Si Cheng Ancheng na yan. Maaga pa lang, wala na. Ngayon ka nga pala lalabas ng ospital, hindi man lang siya sumando sa'yo. Pag-uwi natin, pagtutuunan ko siya. Abala siya. Ingat. Dahan-dahan, tera na. Ang romantic. Ang ganda-ganda naman. Mahal, dati, peke lang ang kasal natin. Kulang sa seremonya.
Kaya, gusto kitang ligawan muli, magpakasal tayong muli. Niligawan mo ako. Mahal ko. Salamat sa pagdating mo, sa buhay ko. Salamat sa pagbibigay mo ng tahanan sa akin. Salamat sa pagbibigay mo ng anak sa akin. Gagamitin ko ang natitirang buhay ko para protektahan kayong mag-ina. Kaya, pakakasalan mo ba ako? Mabuti naman.